Peste para sa mga mangingisda sa isang lawa sa San Pablo, Laguna ang mga naglipa na rong isda na pang-aquarium. Lumalabas po sa isang pag-aaral na inaagaw ng mga naturang isda ang teritoryo ng mga native na isda roon at pwede pang magdala ng parasite na magdudulot ng sakit. Ang tugon po dyan ng LGU. Sa pagtutok ni Von Aquino. Sa Sampaloc Lake na pinakamalaki sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna, iilang tilapia at ayungin pa lang ang nahuli ni Totoy Aguaso nitong tanghali. Pero may nahuhuli siyang mga isdang hindi likas na nakatira sa lawa. Ito yung flower horn at ito naman yung tinatawag nilang jaguar. Ang mga ito mukha lang ordinaryong isda pero itinuturing na nila itong peste. Salot dito. Bakit po? Ay nangangain po ng mga isda eh. Yung mga tilapia, kinakain. Ng flower horn? At saka itong mga jaguar. Pinamimigay na namin kung sino may gusto, yun, iniuulam din nila. Nakakain naman po eh. Kung manghuli ka ng isda, nakakahuli din naman po. Kaso kakunti nga lang. Gawa nga ng flower at saka ng jaguar. Kung halimbawa sa 100%, 50% na lang eh. Yung ano po? Yung nahuhuli. Ayon sa mga mangingisda, dumami ang mga naturang isda sa nakalipas na 10 taon. Sa pagsasaliksik ng Ateneo de Manila University Department of Biology at Ateneo Aquatic and Fisheries Resources Laboratory, ang paglipanan ng flower horn sa lawa ay nagdudulot ng matinding pressure sa native biodiversity at banta sa kalusugan ng publiko. Agresibo kasi ang flower horn at may posibilidad na sakupin ang breeding grounds at feeding sites ng ibang isda. Kaya ang ayungin na dating sagana sa lawa, kaunti na lang at inilista bilang vulnerable. Tingin ng mga eksperto, nakawala mula sa breeding facilities ang flower horn dahil sa bagyo noong 2016. Ayon naman sa City Agriculture Office ng San Pablo, sa kanilang pag-aaral, hindi flower horn kundi Midas cichlid sa mga ito na isang uri rin ng tilapia. Posible nila na ang pinagmulan nito ay ang pagpapakawala ng hobbyist o fingerlings dispersal program ng gobyerno at non-government organizations. Hinikayat nila ang panguhuli sa mga ito na tinatawag ding golden tilapia. We've started na gawin siyang food products through drying. So maganda naman yung result kasi from 25 pesos na binibenta nila, yung fresh, pag drenay namin siya, binibenta namin ng 400 a kilo. Alin po ito, ma'am? Itong mismong Midas. Pero taliwas dyan ang rekomendasyon ng mga researcher. Anila, carrier ang mga isdang ito ng isang uri ng parasite na maaaring magdulot ng matinding sakit sa tao. Pero sabi ng LGU, I think further studies should be conducted. Lalo na yung claim nila na pwede siyang, there would be a correlation between human risk pag kumain ka ng Midas. Ayon sa eksperto, hindi ito flower horn, kundi Midas cichlid, no? Family siya ng flower horn, invasive siya. Yung mga communities diyan, ginagawa nilang daing, safe naman siya for consumption provided na nat-retrieve siya ng fresh, no? Niluto ng maayos, nilinis bago lutuin. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.